Ready na ba ang costume nyo para sa Halloween party? Ngayon pa lang dagsana ang mga suki ng isang kilalang costume shop sa Green Hills. Ano naman kaya ang mga in na costume ngayong panahon? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mula sa hero characters hanggang sa mga horror icons, habang papalapit ang Halloween, unti-unti na rin dumarami ang mga nag-shopping sa mga costume shop, gaya ng Abracadabra House of Magic. Kulang-kulang 3 dekada nang nagbebenta ng costumes, magic tricks at novelty items si Bing, isang dating magician na ngayon ay isa sa pinakakilalang costume seller sa Green Hills. Before pandemic, a lot of my suki would be coming in around earlier than Halloween season, July, August, September. Ngayong taon, patok pa rin ang mga kilalang horror characters tulad nila Chucky, Valak, Pennywise, Jigsaw at Michael Myers. Pero napansin ni Bing na mas mabenta na ang mga simpleng costumes tulad ng maskara. Maliban sa low effort, swak din daw kasi sa budget. People just prefer just the mask. Not much of the cosplayer are really have the budget to buy the whole costume. Ang presyo ng mga mask ay nagsisimula sa halos 1,000 piso, habang ang mga full costume ay umaabot sa 5,000 hanggang 6,000 depende sa design. At makakasiguro kayong high quality at malinis ang mga yan. Ako nga mismo, hindi pinayagang magpa-free trial for hygienic purposes. At kahit uso na ang online shopping, tuloy pa rin ang dating ng mga suki sa kanyang tindahan sa Green Hills. Patunay na buhay pa rin ang tradisyon ng personal na pamimili bago ang Halloween. Ayon kay Bing, likas na sa mga Pilipino ang hilig sa mga horror at magic, mga kwentong kinalakihan tulad ng aswang, tikbalang at kapre. Yan ang kultura natin tikbalang, may mga kapre, aswang. So, yun, kinalalaki natin po yun So, attached to these horror things. Kaya kung naghahanap ka ng Halloween outfit mula sa nakakatakot hanggang sa nakakabighani, siguradong may babagay sa'yo. Ang tanong na lang, sino ang gagampanan mo sa gabi ng takutan? Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Para pag-usapan pa ang mga usong Halloween costumes ngayon, kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kamahalan din pala kapag full costume ang bibilhin dito sa Abracadabra House of Magic. Sino-sino raw ang madalas na bumibili sa mga ito? Actually, karamihan talaga yung mga nasa teenagers, kasi sila yung mga mahilig pumunta ng mga Halloween parties. Mag-attend. Mag-attend. Kunyari, pagdating ng October 31, yung makikita mo talaga minsan sa labas ng mga establishment, Todo postura, Pops J, may mask, o kaya yung costume nila is talagang dalan-dala nila. So karamihan talaga dito, Pops J, yung mga may hilig talaga sa horror. And actually, yung iba ginagawa, yung mask mismo ay dinidisplay sa kanilang mga man cave na tinatawag, Pops J. Halos lahat mabibili na online, Ivan. Naapektuhan daw ba itong negosyo ni Bing? Kamusta naman daw ang kita kumpara nung hindi pa uso ang online sales? Pops J, tinry daw nila mag-online before, dahil tumama nga yung pandemic. Malaking factor daw kasi hindi nga nakakapunta yung mga customer. So tinry nila yung online, pero hindi daw, para sa kanya, hindi daw nag-work yun. So ang ginawa niya is patuloy pa rin niyang binubuksan itong kanyang shop, dahil mismo, pag nakita mo doon sa shop na yan, mismo, Pops J, talaga nakalatag yung mga... Kompleto ba? Nakita mo? Kompleto, Pops J, pero wala tayong mga nakitang mga medyo local. Walang masyadong local Well, ang tradisyon naman niya yan, Halloween is very Western. Kinokopya lamang ng Pilipinas. But ano raw ba ang pros and cons kapag bumibili mismo sa tindahan? Isang pros doon, Pops J, is makikita mo yung quality. Quality. Kasi yung iba, pag in-order mo online... So medyo may kamahalan. Gusto mo tumagal naman ng 2 Halloween. Actually, Pops J, kasi itong kanyang mga mask, hindi daw siya latex. Hindi siya yung latex type na... Anong material? Organic something, Pops J. Hindi ko lang maalala, pero nabanggit niya kanina. Pero organic daw ito, and so wala siyang amoy. Walang amoy. So high quality yung pagkakagawa. Tama ka dyan, Pops J. At syempre, yung mga buhok kasi medyo delicate yung mga buhok when it comes to this mask. Kasi yung iba, madaling mabuhaghag, madaling malagas. Pops J. Okay, minsan lang naman na gamitin ang costume. Hindi ba sila nagpaparenta? Ito sa kanila, Pops J, dahil meron kasi silang policy for hygiene. Especially kasi itong mga mask na to sinusuot ng tao. May mga customers kasi talaga na parang medyo ilap. Siyempre, ayaw nung nagamit na nung iba. Tama ka dyan, Pops J. Isa yan doon sa mga
kanilang isa sa kanilang mga talagang policy talaga, no? Kasi minsan daw kasi nagmamantika yung mukha nung isang customer. Grabe ka naman. Romantic. Pero yun yung in-explain niya sa atin na nagmamantika din iba. So yung iba parang nandidiri na pag susubukan yung mga Master Top Ups. Okay, ano ba ito? Ang negosyo ni Mang Bing, ano ba, all year round ba yan o tuwing Halloween lang mabenta? Actually, Pops, ito all year round. Marami naghahanap din kahit hindi Halloween. Marami talaga, Pops. Pero according sa kanya, no, simula July, no, mas dumadami yung mga customers kasi yun nga papalapit na yung Halloween season. Pero all year round, Pops J, talagang nakabukas yung kanilang store. At talagang minsan may mga, actually kasi hindi lang to puro Halloween mask, no? May mga iba pa mga souvenir items or mga iba pa mga novelty items na mabibili. Pang dekorasyon siguro sa bahay. Tama ka dyan, Pops J. No? Isa pa, actually, pati yung mga tools, no? May mga, they call it items na connected dun sa mga costumes. No, kasi yung iba parang nagiging laruan, yung iba dinidisplay sa bahay, Pops. Ayun. Ikaw ba, Ivan, handa ka na rin para sa Halloween mo? Nakahanda na ba yung multo costume mo, yung mga ghost flood control costume mo? Actually, Pops J, napagkwentuhan na namin yan kahapon, no? Kung ano yung magiging costume namin. O ano napili mo? Abangan na lang nila, Pops J. Pero napagkwentuhan na namin yan kahapon kung ano yung susuot, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal. Ivan Tarinque.